Nelia Balones. Palakpakan po natin siya. Diba sabi nila, age is just a number. Yes. Nasa ano yan, nasa heart, nasa feeling teenager yon. Kung feeling mo bata ka pa, that's it. Diba? So mga kapatid, siguro marami sa atin yung nag-celebrate ng New Year na masaya. Masaya ba kayo sa New Year? Yes, kasi it's another blessing, di ba? Nalagpasan natin yung 2021 with good health, still moving, still strong. Tapos yung ating provision, hindi naman nagkulang si Lord, di ba? Sa mga pangangailangan natin. Tapos ang pamilya natin, okay, di ba? Yung ating relationship sa Panginoon. Dapat yun ang i-work out natin parati, araw-araw sa ating buhay. So, it's not about Christmas, it's not about New Year, ang aming preaching ngayon. So, bibigyan ko lang kayo ng konting babala, no? Kaya para tayo lalong magpursige sa paglilingkod sa Panginoon, magpursige tayo sa Panginoon, no? So, buksan natin ang ating mga Biblia. Hebrews chapter 12, verse 25, 26, 27, 28, and 29. Hebrews 12, 25. See that you do not refuse him who is speaking. For if they did not escape when they refused him who warned them on earth, much less will be escaped if we reject him who warns from heaven. At that time his voice shook the earth, but now he has promised, yet once more I will shake not only the earth but also the heavens. This phrase, yet once more, indicates the things that we have made in order that the things that cannot be shaken may remain. Therefore, let us be grateful for receiving a kingdom that cannot be shaken, and thus let us offer to God acceptable worship with reverence and awe, for our God is a consuming fire. Let us pray. Panginoon, salamat. Ang iyong salita ay banal at totoo. Natunay nga, Panginoon, kung ano ang sinabi mo, gagawin mo, because you are the great God. You are a sovereign God. Kaya, Lord, salamat. Salamat that this time you have given us another warning. This year, 2022, Panginoon, na ikaw pa rin, Panginoon, ang Diyos ng lahat ng bagay. All created things, all things in heaven and on earth, ikaw pa rin, Panginoon, ang sa taas nito, Panginoon. Because, Lord, you created everything. Kaya, Lord, salamat, Lord, sa iyong mga salita. To God be the glory. In Jesus' name we pray. Amen. So, pumunta tayo sa verse 25. Ano ang sabi ng verse 25? Sabi niya, nawawala ako. Sabi niya, see that you don't refuse him who is speaking. Diyan muna tayo. Sino yung nagsasalita dito sa sinasabi nito? Alam mo, bibigyan ko lang kayo ng hint ng the book of Hebrews. Ang book of Hebrews kasi, anonymous ang kanyang author. Hindi sinasabi kung sinong nagsulat ng Hebrews. Pero kung titingnan mo, yung the way na isinulat ang Hebrews, para bang isipin mo na ang nagsulat si Paul. Pero walang sinasabi kung sino ang nagsulat ng Hebrews. Pero kung ako ang titingin or titingnan mo yung mga bagay-bagay, mga mensahe, ang pagkakasunod-sunod, ang gaganda ng chronological order niya, parang si Paul. Para lang si Paul, sa paningin ko lang. So makita natin na sabi ng nagsulat nitong Hebrews chapter 12, called the book of Hebrews, sabi niya, see
pray that you do not refuse the one who is speaking. Alam mo kasi nung sasabi nito, ang ating Panginoong Jesus. Sabi na, ever since knowing that Jesus is the language of God. Nakuha nyo? Jesus is the Word of God. He is the language of God. The Father talks as Jesus. Kaya kung titingnan natin sa Colossians chapter 1, no? Colossians chapter 1, verse 15 to 17, ano ang sabi ng salita ng Diyos? He is the image of the invisible God and the firstborn of all creation. For by Him all things were created in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or rulers or authorities. All things were created through Him and for Him. Nung sinabi pa lang sa Genesis chapter 1, sabi niya, in the beginning, God created the heaven and the earth. The one who speak the word. Let there be light. And who is that? He is the Word. From the beginning, the Word, pagdating sa John, the Word became flesh. Pagdating sa Revelation, He is the Word of God na kinikilala pa rin hanggang sa kahuli-hulihan. Kaya titingnan natin ang lahat ng bagay ay ginawa niya. Kung ikaw ang gumawa ng isang bagay, you have the authority over them. You know what it is. Kung baga, if you are the manufacturer of Apple na cellphone, alam mo, kung ikaw ang gumawa ng Apple, alam mo kung anong mga spare parts linagay mo dyan. At kung mayroon mang diferensya, alam mo kung ano yung diferensya nun dahil ikaw ang gumawa. Ganun din ang ating Panginoong Yesus. Everything He created. Kaya ano mang mga bagay, maging tao, we are created by God. Kaya, tandaan ninyo, galing tayo sa Diyos, we are created according to His image and likeness. Kaya kung mayroon na tayong mga karamdaman, He is our great doctor. He knows who you are. He knows what is inside you. Everything yun lang talaga ang hindi kaya ng science. Kung paano ipagtagpi-tagpi doon sa loob na all our organs are related to each other, di ba? Isipin mo, wala pa namang maaring yung science nakakapag-invento sila ng mga transplant, kidney transplant, may heart transplant din ba? Heart transplant. Pero alam mo ba yon? Parang nagtapon ka lang ng pera mo. Kasi isa lang ang nakakaalam kung anong problema mo. Ang Diyos lang. At siya lang ang may kakayanan to repair the damage inside you. Because He is the one who creates you. Kaya nga, sabi niya, all things were made by Him and for Him. Para sa Kanya. Kaya tayo, na mga tao, we are for Jesus. Remember that. We are for Jesus. Kaya sabi niya, pagdating dito sa susunod na sentence, sabi niya, if they did not escape when they refused Him, who warned them on earth, much less will we escape if we reject Him who warns from heaven. Tingnan mo, noong araw pa lang, kung titingnan mo in the Old Testament, kasi ang aking pamagat is shakening. Alam niyo yung shakening? Pagliliglig. The church is undergoing shakening. At naniniwala po kayo. Yes, kaya sinabi ko kanina doon sa Psalms 99, it's related to my preaching today, sabi ko, because it is shakening. So makita natin in the Old Testament, alam nyo ba, pinagpakita lang talaga ni Lord na He is sovereign over all things. He is holy. Kasi kung tatandaan natin, no, pagdating sa Exodus, siguro hindi ko na masyadong i-elaborate kasi sabi nga kanina, ilang minutes lang ako, no? Sabi ko, Exodus chapter 14 verse 18, naalaala nyo na nung ang mga Israelita ay sabi ng Panginoon,
nakarating na sila doon sa paanan ng Mount Sinai, di ba? That is Exodus chapter 19. Habang nandoon sila sa harapan ng Mount Sinai, doon sa harap ng bundok ng Diyos, alam mo, ang sabi ng Panginoon sa kanya, umakyat si Moses sa bundok. Tapos pagdating doon sa bundok ng Sinai, ang sabi ng Panginoon, yes, anak, papayagan ko na ang mga tao ay lumapit sa bundok. But there is a boundary. Hanggang dito lang, kayong mga tao, only Moses, no? No, on that day, sabi nga, pagkagaling nila doon sa sa Egypt, no? Nung nasa wilderness na sila, sabi sa Bible, on the third moon. On the third new moon. Dito-search ko kung ilang araw yun. So, in every one new moon pala is equivalent to 39.5 days. So, kung equivalent to 3 months, ibig sabihin, 3 months na sila hanggang nakarating doon sila sa harapan ng Mount Sinai. Ngayon pagdating sa Mount Sinai, sige, sabi ng Panginoon, I will visit you. Tapos sabi niya, kausapin ko kayo. Tapos, alam mo, sabi nga, the mountain was filled with smoke because the Lord came down with fire. With fire. And there is a trumpet blowing, and you know that the mountain, naglindol. It's shaking. Talagang nagyugyug ang lupa because of the presence of the Lord. Kaya makita natin na ang Panginoon pinapakita niya kasi sa tao, He is over all things, even those calamities, even everything na nangyayari sa buhay natin. COVID-19, bakit? Palagay mo mangyayari ang COVID-19 if God will not allow it to happen? Everything na nangyayari because God allows it to happen. Kaya nangyayari. Kung minsan sabi natin ayaw natin kay Duterte because God put him on that position. Because it is His plan. Nasa Duterte ang manalo, although hindi ko talaga binuto yun before, no? But, you know, ang lahat ng mga nangyayari sa iyo, sa akin, sa ating lahat, ay plano na ng Diyos sa atin yan. Kasi mayroon siyang nais sa atin. Mayroon siyang nais sa atin. Kaya sabi niya, yung mga bagay na yun, naalaala niyo rin, nung si Jesus ay nandoon sa cross ng Kalbaryo, nung namatay siya, di ba ano nangyari? Naglindol din? Di ba? Tapos, ang curtain nga ng temple ay nahati sa gitna. Pinapakita ng Diyos, all religious na mga ginagawa ng mga Israelita, it's already cut. Wala nang priest. Sabi ang ibig sabihin na binuksan na yung Holy of Holies. Wala nang tabing doon. Kasi nga, isa na lang. Mayroon na tayong isang priest na mamamagitan para sa atin. Hindi na tayo gagamit ng mga pare para lang i-offer tayo sa Panginoon. Kaya in the past, talagang maraming pagyayanig ang nangyayari. Dahil, alam mo, pinapakita ng Diyos. Alam mo sa atin kasi dito, sometimes, no, we are more on the things that we have seen. Mga bagay dito sa mundo. Hindi natin kasi pinapahalagahan ng Diyos. Kaya ang Diyos pinapakita niya how powerful He is. Ayaw niya na gumawa ka ng isang bagay na kapalit niya. Ayaw niya yun. Ang lahat ng bagay na nakakahadlang sa iyong pagsamba, sa iyong pagpuri sa Diyos, sa iyong paglilingkod sa Diyos, aalisin ni Lord lahat yan. Aalisin niya yung harang, aalisin niya yung hadlang, aalisin niya yung mga bako-bako sa daanan mo so that you can walk smoothly. Kaya alam mo yung mga bagay na sometimes binibigyan natin ng halaga dito sa mundo, ipakita na yun ng Panginoon sa atin na walang halaga rin yan ang mga lahat na yan, ang mga bagay na yan. Your possessions, your money, your work, your profession, or ano man yung mayroon ka, yung business mo, walang mangyayari sa pagdating ng panahon. Dahil ang lahat na yan mawawala rin sa atin. Kasi nga, gusto ng Diyos, walang bagay na higit pa kaysa sa Kanya. Sabi ng Diyos,
hari ng Brunei? Hindi pwede. Isa lang ang hari ng mga hari. Kaya pinapakita ng Diyos yan. Nung isang araw, sabi nila, parang nag-usok yung pinatubo, no? Pero alam naman natin, ano ang pinatubo? May nangyari ba sa atin sa mga nasalanta ng pinatubo? Mayroon bang nangyari na mabuti because God allows it to happen? May nangyari ba? Yung Korah, maraming pakinabang. No? Ang daming buhangin. Binigyan niya ng kayamanan ng Korah. Not only Korah. Di ba marami pang ibang lugar? Kaya saan kumukuha ng kanilang pera ang Korah? Sa buhangin. Bakit? Ano ba yung Korah? Just a small town. But now, nakita mo ang income ng Korah, malaki rin. Malaki at alam mo, si Mark Lapid nga noon, inalakad niya na ang Korah magiging city of Korah din eh. Siguro, di no na ang kanilang, anong tawag to, ang kinikita nila ay malaki. Kasi hindi ka pwedeng maging city kung kaunti yung kinikita ng lugar na kinasasakupan mo. So makita natin dito na, sabi ng Lord, kung noon, sabi niya, hinahayaan kong maglindol, hinahayaan kong iyug-yugin. In the past, ngayon, in the present, nilulugyug ba niya tayo ngayon in the present? Yes! Nilulugyug niya tayo. Ito nga, hindi pa tapos yung pandemic natin. This is a sign of shaking. As of now, marami sa atin na may sakit, may karamdaman, may mga problema sa pamilya, broken homes, broken lives. Kanta yun yan. Awit yun. Gusto ko lang kayo tumawa. Diba? That is shaking. Sinishaken tayo ni Lord. Kasi gusto makita ni Lord kung sino talaga ang tapat sa Kanya. Kung sino talaga ang tunay na Kristiyano. Kasi ang verse na ito, pinapakita niya dito yung Kristiyano at hindi Kristiyano. Ang sabi niya, ay yung hindi nakinig. Ano nangyari doon sa mga taong yon? Na pagbaba sa chapter 29 Exodus, ano nangyari? Di ba, akyat si Moses sa Mount Sinai? Tapos, ano nangyari? Ilang araw siya doon, 14 days and 40 nights, nagmurmurin na yung mga Israelita. Tapos, anong ginawa nila? Di ba, gumawa sila ng golden image ng calf? At sinamba nila? At pagbaba ni Moses, nakita niya yung ginagawa na karumal-dumal ng mga taong ito. Di ba, hinagis niya yung isang, di ba, yung tablet of 10? Ano? 10 Commandments, dalawang kopya yon, di ba? Ngayon yung isang kopya, hinagis niya. So, di ba, maraming namatay noon? Well, that is how God wants us to be holy. Gusto ng Diyos papakita na He is a holy God. Gusto niya talaga na ipakita niya holiness. May holiness siya. Kaya makita natin, maging sa Acts, ang daming pagyuyugyug yun, di ba? Maging yung Silas at saka sino kasama ni Silas nung nakulong na, di ba, nag-ano rin, parang where they're praising and worshiping God. Di ba, bigla na lang nagkalag yung mga tahikalag. So, pagdating natin dito sa mga bagay na to, nakikita natin na ang Diyos is nais niya na i-prioritize natin siya sa ating buhay. Make God the number one in our life. Unahin natin ang Diyos sa iba pang bagay. O sige nga, ipikit mo yung mata mo. Isa-isahin mo ang mga bagay na ginawa ng Diyos sa iyo. Habang pinipikit mo yung mata mo, alalahanin mo lahat yung ginawa ng Diyos sa iyo. May dahilan ka ba kung bakit hindi ka sasamba sa Diyos? May dahilan ka ba kung bakit hindi ka magsasamba tuwing linggo, hindi ka mag-attend ng prayer meeting? May reason ka pa ba? Kung bakit prioritize mo pa ang ibang bagay kaysa gawain ng Panginoon? No. Kaya, mga kapatid, let's prioritize God in our lives. Love Him with all our hearts, with all our souls, and with all our minds, and with all our strength. That is what we can give
to God. Hindi nanghihingi ang Diyos ng pera sa atin. Hindi humihingi ang Diyos na paglilingkuran natin siya. In terms na, oh Panginoon, bumaba ka dito, hilamusan kita, bibigyan kita ng pagkain, no. Pero ang nais ng Diyos, maglilingkod tayo. Saan tayo maglilingkod? Sa iglesia niya. Sa iglesia, gusto ko lang kasi i-emphasize yun, na huwag nating pababayaan ang iglesia ng Diyos na ipinagkakaubahayaan niya sa atin. Huwag nating pabayaan. Ito ang habubili ng Diyos sa atin. Hindi niya kailangan ang pagkain, hindi niya kailangan ang pananamit, hindi niya kailangan ang tirahan. Ano yung kailangan ang nais ng Diyos upang mapaglingkuran natin siya? He is the head of this church. Maglingkod ka sa iglesia ng Diyos. Yan ang nais ng Diyos sa atin. Kaya pagdating sa verse 27, anong sinabi sa verse 27? Sabi niya, 27 na ba ako? If they did not escape, when they refused Him who warned them on earth, much less will we escape if we reject Him who warns from heaven. Sabi ng Panginoon, anong mangyayari sa inyo kung yung noong araw, yung nag-reject sa Kanya noong araw, doon sa Mount Zion, na Mount Sinai, di ba anong ginawa niya? Walang nakarating sa lupang pangako. Ito ba only two? Dalawa lang. Sa mga matatanda doon, dapat kasi mga matatanda, alila masyas dito. Kaso lang ilan lang naman kami dito. Ito, ilan lang kami? Kaya yung mga matatanda, yung nakaranas ng pag-ingat ng Panginoon, yung nakaranas kung paano sila linib na Panginoon, kung paano sila pinainom doon sa bato, na lumabas ang tubig nung hampasin ni Moses ang bato, kung paano sila ginabayan ng ulap paggabi at pag-araw at haliging apoy paggabi, yung mga taong kung paano pinakain ng Diyos sila sa ilang, yung mga taong yung naki-experience nun, lahat walang natitira. Namatay sila. Ano ba kaya ang gagawin ng Diyos? Sabi niya, sa mga tao, kung yung dito noon sa earth pa siya, nung dito pa siya sa earth, nung nagbigay siya ng warning, sa mga tao, bumaba siya para bigyan ng warning ang mga tao, how much more na nandun na siya sa langit na nagbibigay pa sa atin ng warning, anong mangyayari sa atin? Kasi may warning ang Diyos. It's a warning to us. Pakinggan natin ang Diyos. Pakinggan natin ang salita niya. Huwag nating baliwalain, sabi ng Diyos. Pag ni-reject mo ako, i-reject rin kita. Pag tinanggap mo ako, tatanggapin din kita, sabi ng Panginoon. Kaya, I believe, lahat sa atin narito ay tinanggap ang Diyos. We don't need na matakot tayo dito sa salitang to. Hindi tayo dapat matakot sa salitang ito dahil kung alam mo sa puso mo na talagang ang Diyos ay nandito sa iyo, naninirahan sa puso mo, you don't need to be afraid of sa warning na ito ng Panginoon. Alam mo kasi may dalawang yung pro-confession, di ba sabi nila, you have to confess by your mouth that Jesus Christ is Lord, that He died and raised from the dead, then you will be saved. Di ba Romans 10, 9 and 10 yan eh.
Ngayon, mayroon tayong public, ano kasi ito, confession, na inaamin natin or tinatanggap natin si Jesus na ating Diyos at tagapagligtas. Yun ba ay garantiya? Yun ba ang garantiya na sinabi niya, Lord, I receive you as my Lord and my Savior. Pero hindi naman pala totoo sa iyong puso. Kaya mas mainam yung your possession in God. Yung possession mo. Your relationship mo with God. Kaya tayong mga mananampalataya, pag sinabi ng iyong mga labi na si Jesus ay Diyos, pag sinabi mo ng iyong labi na si Jesus ay aking Panginoon at tagapagligtas, kung nasa labi mo lang at wala sa puso, di ba, walang kabuluhan lahat yan. Pero, kung sa puso mo yan, at you give your full commitment to God, your full service to God, alam nyo ba na ang ating Panginoon ay nagre-reside sa ating buhay? Nandito na siya naninirahan sa ating puso, and He is with us forever. Kaya, bakit ka matakot sa warning na ito? Hindi tayo dapat matakot. Ang gusto ko lang ipakita dito, gaano ka-genuine ang iyong pagtanggap sa Diyos? Gaano katotoo ang iyong pagtanggap sa Diyos? If you prefer, kung binibigyan mo pa ng halaga ang mga bagay sa sanlibutan. Pag binibigyan mo ng malaking halaga ang mga bagay sa sanlibutan, maaring hindi pa. Pero kung ikaw ay tumanggap sa Diyos ng buong puso, and you allow God to be your master, to be your Lord in your life, alam ko, naniniwala ako, ang pagtanggap mo sa Diyos ay genuine. Sabi niya dito, at that time, His voice shook the earth, but now He has promised. Hindi na inaano na ng Panginoon eh. Kahit na liniliglig lang na niya ang mga tao noon, maging tayo na ngayon. Subalit sabi ng Panginoon, He promised. He promised, but now He promised. Sabi niya, yet once more, I will shake not only the earth, but also the heavens. Ito ang nakakatakot, di ba? Di ba tayo, binibigyan tayo ng babala ng Diyos, there will be coming the big one. Di ba matagal na natin pinaghahandaan ng mga the big one? Ano yung the big one? Yung darating na napakalakas ng lindol, alam mo kung darating yung sinasabi nila ng mga fairbox, the big one, that is the end of the world. Because even before the creation of the world, no one will experience the big one that will be coming. Bakit New Year na New Year nananakot si Pastora? Bakit New Year na New Year sinasabi niya ito, yung pagliliglig sa atin ng Diyos? Kasi nga, gusto ko, year 2022, we focus on what is very important in our life. Mag-focus tayo sa mga mahahalagang bagay na hindi na mananatili. Kasi itong mga bagay dito, heaven and earth will pass away. Sabi niya, lahat ng bagay, all created things will pass away. Lahat ng bagay na ito, sisirain lang ng Panginoon at para mahiwalay ang dapat mawala at manatili ang dapat manatili. Yun ang gusto ng Diyos. Manatili ang dapat manatili. Yun ang nais niya. So, sabi niya, pagdating ng bagay na ito, yung matinding pagliliglig na ito ng Diyos, alam ba natin, ipapakita ng Diyos how mighty He is. Kaya, tayo mga Kristiyano, huwag na kayong matakot sa the big one.
Takot kayo sa darating na biguan, di ba? May mga drill sa school, may mga sa opisina, nagpa-practice nila pag dumating, tapos makikita natin sa field box, di ba? Makikita natin yung mga ring of fire, mga fault, ano tawag to, mga fault lines na naka-red, di ba? Sabi nila, pag yun ang bumigay, ay maraming mapinsala, hindi lang yan. Hindi lang yan sa iniisip ng Philbox. No mind can ever reach the mind of God. Hindi natin kayang arukin ang kaisipan ng Panginoon kung ano yung kanyang gagawin. Pero sa mga anak ng Diyos, i-reveal everything to us. Ni-reveal na niya saan? Sa kanyang anak. Sa kanyang anak na si Jesus. He is the revelation of God, even from Genesis to Revelation. Si Jesus, He is the revelation of God the Father. Kaya sabi niya nga, sa huli, once more, I will shake not only the earth, but also the heaven. Ano kasi itong verse? Verse 28. Sige nga, Mikey, bigyan mo ko ng verse. Haggai chapter 2, verse 6. For thus says the Lord of hosts, yet once more, in a little while, I will shake the heavens and the earth, and the sea, and the dry land. Sige, naktawan ko yung iba. 2 Peter chapter 3, verse 10. Iwanan mo yung isa, Mike, yung Matthew. But the day of the Lord will come like a thief, and then the heavens will pass away with a roar. Basahin niyo sa monitor. And the heavenly bodies will be burned up and dissolved, and the earth and the works that are done on it will be exposed. So lahat talaga, walang matitira pagdating ng araw. Pero alam niyo ba, thanks be to God, mamaya sasabihin ko sa iyo kung ano ang ating pakinabang. Bagamat sinasabi ng Diyos at mangyayari ito, pero tayo na mga anak ng Diyos, tayo na mga pinili ng Diyos, hinirang ng Diyos, hindi tayo pwedeng danasin ang mga bagay na to. Bigyan pa kita ng isang verse, Revelation chapter 6, verse 12 to 14. When he opened the sixth seal, I looked, and behold, there was a great earthquake. Ito na yung the big one. The great earthquake, and the sun became black as sackcloth, and the full moon became like blood, and the stars of the sky fell to earth as the fig tree sheds its winter fruit when shaken by a gale. The sky vanished like a scroll that is being rolled up, and every mountain and island was removed from its place. So there is a total ruin. Inalis lahat, sinira lahat ng gumawa. Sinabi naman ng Diyos yun ako lahat ang gumawa niyan. Kaya siya rin ang may karapatan para magsira. Di po ba? Siya lang. Kaya maging sa atin ng mga tao, sabi niya, ako ang nagbigay sa iyo ng buhay. Sabi ng Diyos, di po ba? Wala kang karapatan na kitlin ang buhay na yan. Ibig sabihin, do not commit suicide. Ayaw ng Diyos na yung binigay niya sa iyong buhay, ikaw ang magtapos kasi siya lang ang may karapatan para kunin ang buhay mong yan dahil siya ang nagbigay sa iyo. Wala kang karapatan. Kunin yan dahil siya ang nagbigay. Kaya makita natin na gano'n ang mangyayari sa atin. The heaven and earth, biro mo, ang ulap parang i-roll lang na parang banig. Tapos yung mga stars, magsibagsakan, samantalang ang stars, 100 times bigger than God. Imagine mo yung sun, the smallest star lang yung sun.
the far, kung gaano kalayo yung star, ganon siya kalaki, di ba? Di ba, Mr. Scientist of all nation? Sabi nila, pag malayong-malami yung star, malaking-malaki yun. According to science. Ganun ang mangyayari sa buhay natin. So, ito sabi niya, oh. This phrase, yet once more, indicates the removal of things that are shaken, that is, things that have been made, in order that the things that cannot be shaken may remain. Yung mga hindi lang iluyug-yug ang matitira. So palagay nyo anong matitira? Wala, di ba? Wala. Pero alam mo, ang sabi ng salita ng Diyos, ang sabi ng Bible, may matitira. Anong matitira? Our sovereign God. Di ba, heaven and earth? Heavens, ano niya eh? First heaven, second heaven, third heavens. Sabi nila, yung third heavens, that is the dwelling place of God. So, pati yun, walang matitira. God will destroy everything He made. So, anong matitira? Ang matitira lang ang ating Panginoon. Ang matitira lang ang Diyos. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Sila lang matitira because they want to show the world. They want to show the universe rather, says. Pinagsabi? Pia words ba? Oh, tingnan mo, mahilig ako kasi sa beauty pageant kahit na ganito si Pastora mo. Tanong niyo ako about beauty pageant, updating ako. Kasi parati akong nanonood ng beauty pageant. Ang mga bagay na dapat lang matitira, ang siyang matitira, alisin lahat ng Diyos ang ginawa niya. Kaya nung sabi niya, ano lang ang matitira? Ang Diyos. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Next na hindi mawawala. The Word of God. Yung Biblia natin, yung salita ng Diyos, hindi mawawala. Sabi niya, everything heavens and earth will pass away, but my words will stay the same. Ano man sabi niya sa Psalms? O, Mikey, ini-shortcut ko na lang yung message ko. Sa Psalms, ano yung sabi niya? The grass wither, ibig sabihin, lahat nagpapalit ng season, ibig sabihin, time is running. Season is changing, but the words of God will endure forever. Ganon ang salita ng Diyos. Yun ang matitira ang salita ng Diyos. Another, ano pa yung matitira? Sa lahat na ginawa ng Panginoon, sabi niya, those people who have the right relationship with God, who has the intimate relationship with God, sino yung matitirang yun? Tayo na mayroong personal relation with God. Tayo, matitira tayo. Hindi nyo ba palakpakan ng Diyos? O, ngayon magtanong kayo. So, Pastora, sabi nyo, sinira ng Diyos lahat ng mga ginawa niya, langit, lupa, bundok, everything. Sinira. Bakit sabi mo, those who have the intimate relationship with God, matitira kasi bago gagawin ng Diyos yan, inalis na tayo ng Diyos. Kinuha na tayo ng Diyos. Andoon na tayo, dinala na niya tayo doon sa dwelling place niya. Anong sabi ng Diyos sa atin? No one can separate us from the love of God. Romans 8:35. Okay, Miles. Unahin mo na niyo yung John 10 chapter 27 to 28.
Ito yung tingnan natin. Sabi niya, my sheep hear my voice and I knew them and they follow me. Next, I give them eternal life. Eternal life. So, ibig sabihin, wala na tayong kamatayan. Di ba ba? And they will never perish. Hindi na tayo mawawala. Or masisira or something like that. And no one will snatch them out of my hand. So, ito yung ating garantiya. Sa Diyos, hindi tayo mawala sa kamay ng Panginoon. We are protected by God. God give us eternal life. And no one can snatch us from the hands of God. That is the guarantee. Sabi pa ng Panginoon, okay, Romans 8:35, sabi niya, who can separate us from the love of God? Who can separate us from the love of Christ, from the love of Jesus? Sabi niya, famine ba? War ba? Persecution ba? Paghihirap ba? Karamdaman ba? Wala. Sabi ng Diyos. Wala. We are forever loved by God. Jesus loves me. Diba, Ate Tess? Parati mong ilalagay sa church. Jesus loved me. Oh. Ikaw ngayon, do you love Jesus? Amen. Huwag lang sa salita, kailangan sa gawa. Pakita natin na mahal natin yung Diyos. Hindi lang sa salita. Ano ba yung hindi maglalaho? Ang sabi ng Diyos, hindi pwedeng alisin ng Diyos, hindi pwedeng sirain ng Diyos. Sabi niya, okay, John 14:1-3. Ano hindi? Sabi niya, let not your hearts be troubled. Believe in God, believe also in me. In my Father's house are many rooms. If it were not so, would I have told you that I go to prepare a place for you? And if I go and prepare a place for you, I will come again and will take you to myself, that where I am you may be also. Kaya hindi natin danasin itong pagkasira ng mga creation ni Lord kasi kukunin na tayo ni Lord. Babalikan na tayo. Kukunin na tayo. Ito yung pinaka-privilehiyo natin mga Kristiyano na hindi alam ng iba. Hindi nila alam yung mga mayayaman, hindi naman nila dadalhin yun. Yung kanilang mga pera, lahat, even our lives, hindi natin pagmamayari. Kaya ang sabi ng Panginoon, sabi niya, yung mga may walang sariling bahay na nangungupahan, yung ibang sa mga daan, no, dapat yun ang i-evangelize natin. Yung mga tao dyan na paggabi, naglalantag lang sila sa daan ng mga banig. Dapat malaman nila ang katotohanan na kung sila ay nasa Panginoon, ang mayroon na silang tahanan na pinag-word ng Word. Sa mga taong itong mga homeless, pasalamat nga tayo, ang iba sa atin, may mga sariling bahay. Madalang lang sa atin dito ang nangungupahan. Parang, kung titingnan ko kayong lahat, halos lahat may bahay. Siguro sa ngayon, yung isa lang sa likod yung nangungupahan. Lahat may bahay. So, hindi ba tayo pasalamat sa Diyos? Kaya itong mga walang tirahan, ito ang kanilang dapat natin i-evangelize. Alam mo ba, kahit wala kayong bahay dito sa lupa, may naghihintay sa inyong mansion sa langit. Isa lang ang dapat mong gawin. Mananampalataya ka, manalig na si Kristo ay namatay sa krus ng Kalbaryo at muling nabuhay. At ngayon ay nandoon sa kanang kamay ng Diyos bilang tagapamamagitan natin, bilang high priest natin, na He intercedes for us. And because of His blood that is shed on the cross, we have forgiveness of our sins. That God paid all our sins. Maging tayo rin naman
Kahit may sarili kayong bahay, hindi nyo naman madadala yung mga bahay ninyo pagdating ng araw. Kahit gaano yan kaganda, wala ni isa tayong dadalhin, di ba? Yes. Walang matitira. Sabi niya, God will remove everything and only remain is Him. The Word of God. What else? Those people, His children, who have a relationship with Him and His eternal home. May eternal home tayo. Yung eternal natin home na yon, kasi alam mo kung bakit sinira lahat ng Diyos yun? Alam niyo ba kung bakit sinira niya? Papalitan niya. Yes. Papalitan niya ng bago. Hindi niyo nakita hindi niyo nabasa yung Revelation? Sabi ni John, I saw new heaven and new earth coming from heaven. And I saw a holy city, Jerusalem, ascending from heaven. Alam mo ba yung ni-rescue ni Lord, yung nakapag-escape, alam mo yung sinabi niya kanina, na kukunin niya, babalikan niya, kukunin niya, yun ang papasok doon sa new heaven and earth and the new Jerusalem. Pag sinabi mo kasi New Jerusalem, di ba ang Jerusalem, it's a kingdom, di ba? May kingdom. Ngayon, ang sinasabi ng Panginoon, He will sit on His throne. Uupo siya bilang hari. And His dominion is everlasting. Wala nang katapusan na dominion yun. Kaya sabi ng Panginoon, lahat ng bagay, kaya kayo, mga kapatid ko sa Panginoon, pagsusumikapan natin na manatili sa Panginoon. Pagsusumikapan natin na ang para sa Panginoon ay para sa Panginoon. Huwag natin walang bahala. Yung mga dapat nararapat sa Diyos, ibigay natin. Yung mga bagay para sa atin, hindi naman kinukuha ni Lord eh. Binibigyan din niya tayo ng para sa atin, pero ang nais niya, yung para rin naman sa Kanya, ay ibibigay natin sa Kanya. So mga kapatid, alam nyo, kung minsan pagbabasahin mo itong mga bagay nito, maisip mo nga naman, ang lupit naman, sipin mo, sisirain lahat. Verse 29. Sige, Mike, verse 29. Hebrews chapter 12, verse 29. Therefore, let us be grateful. Grateful. Anong ibig sabihin ng grateful? Mapagpasalamat ka sa Diyos. Magpasalamat ka sa lahat ng bagay na nangyayari sa buhay mo, good or bad. Magpasalamat ka sa Diyos. Always be grateful. Sabi, ano kasi ito? Let us be grateful for receiving a kingdom that cannot be shaken. For receiving a kingdom that cannot be shaken. Kasi nandun na tayo sa kingdom na yun. That is permanently na our residing place. Alam niyo yun, hindi na yun magsishake, hindi na yun sisirain ng Diyos. Yung kaharian na yun, nagagawin ng Panginoon. Let us offer to God acceptable worship with reverence and awe, for our God is a consuming fire. Bigyan mong emphasis yung gratitude, service, at consuming fire. Gratitude. Paano natin pasalamatan ng Diyos sa lahat ng ginawa niya sa buhay natin? By praising Him, by worshiping Him, and giving thanks to Him. Okay yun, di ba? Paano natin ipakita ang ating reverence to God through service? Reverence to God through our service.
Ephesians 12, Romans 12, verse 2. Romans 12, verse 2. Do not be conformed to this world, but be transformed by renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. Ano ba yung acceptable and perfect? Offer yourself as a living sacrifice, holy and acceptable. Kung umpisahan mo sa verse 1. Romans 12, 1 and 2. Yung sarili mo, are you acceptable to God? Isipin mo mabuti. Yung ginagawa mo, katanggap-tanggap ba? Nabubulol ako Katanggap-tanggap ba? Yung ginagawa mo para sa Diyos? Tama ba lahat or enough na ba yung ginagawa natin sa Kanya? Enough na ba? Tayo lang makakasagot doon. Kung tama ba? Kung ang ginagawa natin ay, alam mo, nasa Diyos lang yan. Kung acceptable ka sa Kanya, alam naman niya kasi. Pwede naman tayo mag-deny kasi. Pwede tayo magbalat kayo. Pwede tayong sabihin na, oo, yes. I am doing what is acceptable to God. Ginagawa ko yung para sa Diyos. Pwede natin sabihin yun. Pero there is someone who knows it better than us. Alam ng Diyos yun. Kung tama yung sinasabi mo, kung tama ba yung ginagawa mo, para malaman mo yung tama at mali at ang perfecto para sa Diyos. Sabi niya, ano pag sinabi niya kanina, consuming fire? Alam mo tayo, na mga anak ng Diyos, mayroon pa naman din naman tayong dapat susunugin sa atin di ba? Mayroon pang susunugin sa atin, huwag kayong mag-deny. Marami pa tayong mga masasamang ugali dyan na nakatago. Yung mga bagay na hindi acceptable to God, marami pa tayo. Marami pang, yung may mga karakter pa tayo na dapat pa natin ayusin, di po ba? Mayroon pa tayong mga ginagawa sa Diyos na kulang pa, kunti pa lang. So, dadagdagan pa natin yun para maging karapat-dapat tayo dun sa pamantayan ng Diyos. So, ang consuming fire, because our God is a God of consuming fire, because kung tayo ay itinalaga na natin ang ating buhay sa Panginoon, alam mo kung ano man yung mga basura, susunugin niya sa iyo to purify mo. The consuming fire symbolizes purification of Christians. Why? Because He wants us to be like Christ. Gusto ng Panginoon na maging, you must be like Christ. As of now kasi, hindi pa tayo talagang Christ-like. Hindi pa tayo kamukha ni Kristo. Hindi pa. Malayo pa siguro, maging si Pastora, malayo pang maging Christ-like. Bakit? Pero I am trying my best. Lahat, pagpapasensya, everything ginagawa ko rin. Gusto ko mag-intindi ako kahit ang hirap intindihin, iniintindi ko. Pag nagagalit ako, sumisigaw ako. Pero never yung marinig kay Pastora na nagmumura o nagsasabi ng masamang salita. Pag nagagalit ako, talagang yung boses ko talagang sisigaw na ako Ako nararanasan sa akin yan ng mga tao sa paligid ko. Alam nila yung pag galit na galit ako. Kasi sisigaw ako ng malakas talaga. Sisigaw as in malakas magsigaw. Sabi ng anak ko, o ma, wala na yung kasiping balik. Nanong. Minsan lang naman yung sigaw ko yun Minsanan lang yun. Isang beses lang na sigaw na matinding sigaw. Alam mo, walang words yung sigaw ko. Ano ba yung sigaw ko, Jimel? Paano? Paano ako sumigaw? Ha? Gana ang bato!
kilala dyan na ako ko kung hindi ko siya babatiin, hindi ako babatiin. Sino kaya? Mamili kayo sa dalawa. Ayan. Yung naka-blue. Nauna pa akong magbahati. Pag sinabi ko, ow! Ganyan ako yan. Mario. Ow! Mari Mario. Sex bomb? Sex bomb? Sex bomb? Sex bomb. Alam mo, Marimar, sex bomb yun. May out din naman yung sex bomb. Get out! Kaya, consuming fire. Ang fire nito ay mag-aid sa atin for our purification. Alisin niya, susunugin niya lahat yung mga impurities sa ating mga basura sa atin. Tutupukin lahat siya ng apoy na to. At alam niyo ba, yung apoy din naman na ito ang magbigay sa atin ng init. Ng init in our ministry. Magbigay sa atin ng init sa ating pananampalataya sa Diyos. To continue. Energy to continue what God has given to us. The work that God has given to us. To do the work of God. This consuming fire will give us heat. Para yung mga nanlalamig, makainit natin sa pananampalataya. Parang apoy na ito na nanggaling sa Diyos, magkaroon din naman tayo ng apoy. Amen. Sometimes yung apoy na ito masakit siya. Kasi aalisin niya lahat, susunugin niya lahat. Yung mga impurities, yung mga basura sa'yo. Tingnan niyo yung basura. Paano para mabawasan yung basura? Anong ginagawa? Di ba sinusunog? Ganon din itong consuming fire ng Panginoon. Dadaan tayo sa apoy niya. Oras na dadaan tayo sa apoy niya, masakit to. Masakit. Igadalang ka sa init. Parang ginto ka. Alisin lahat yung mga impurities sa'yo para magkinang ka, para maging genuine ka. At pag dumating yung araw na yun, pag nalagpasan mo yun, yung mga bagay na yun, masasabi mo sa sarili mo, I am more than conquerors. Kaya this year, 2022 mga kapatid, dapat ang lahat ng bagay na ito, mag-level up tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon. Huwag tayo manatili doon sa dati. We aim for the best. Aim for the good. For the better. Hindi lang pala good, hindi lang better, but aim for the best. Kasi ang gusto ng Lord, the best. Even in our giving, maging best tayo sa ating giving. So, mga kapatid, alam niyo ba na ang Panginoon, huwag nating idako or ilagyan ng halaga lahat. Ang lahat nating kaisipan, ang lahat nating effort para sa mga bagay kung paano tayo mamuhay, kung paano tayo mamuhay ng masagana, to acquire possession, to acquire wealth, to be promoted from the job. Huwag natin hayaan lang natin si Lord ang kumilos. Huwag kang mag-struggle para makamtan mo yun kasi mapapagod ka. Kung ikaw yung gagawa ng kaparaanan para mag-angat ka sa buhay, mapapagod ka. Leave it to God. Amen. Tingnan mo si brother. Sa testimony niya. Ang sabi niya, hindi naman niya iniisip, hindi naman niya sukat akalain, pero God's timing, year 2022 is a blessing for you. May isa pa tayong kapatid dito. Year 2022, magkaroon na siya ng sarili niyang negosyo. Glory to God. Kasi nga, kung tayo magsusumikap sa lahat, halos patayin natin yung katawan natin sa paghanap buhay, sa lahat ng bagay to make ourselves na umangat tayo, mapapagod tayo, but unahin natin ang Panginoon. Everything will be okay. Ang Diyos ang bahala sa atin. Kung ano ang alam ng Diyos na nakakabuti sa atin, sa kanyang takdang panahon, ibibigay niya lahat sa atin yun. Hindi mo na kailangan mag-struggle. Alam mo ang sabi sa Psalms chapter 23 verse 6? Hindi pa nyo sa ulo yun? Surely goodness
and mercy shall follow me for the rest of my life. Kaya si Sister Mercy, she is mercy. Diba? Kaya sabi nga, huwag kang makipaghabulan sa appointment, huwag kang makipaghabulan sa good job, huwag kang makipaghabulan sa kayamanan, huwag kang makipaghabulan sa possession. Sila ang hahabol sa'yo. Kayamanan na ang habol sa atin. Di po ba? Kasi hindi ako nagsasalita ng nasa akin. Sinasabi ng Diyos yan sa atin. Be patient. Maghintay ka lang. Huwag tayong tutulog-tulog. Year 2022 is a year of awakening. Kailangan gising tayo talaga. Why? Malapit na. Malapit na. We are at the end times. Bakit mo pa bigyan ng lagay yung mga bagay na hindi mo naman pala madala pagdating ng araw dahil sisirain din naman pala ng Diyos. But God has nothing against sa kanyang mga anak para umangat. Gusto ng Diyos. Diba? Yun ang nais ng Diyos na tayo ay magkaroon ng buhay na ganap at kasiya-siya. Gusto ng Diyos na ang lahat sa atin dito ay ngayon pa lang maranasan na natin ang nais ng Diyos. Sabi niya, mayaman ako, kayo ang tagapagmana. Dapat sa lupa pa lang maranasan na natin na we are here and hearers of God's riches. Eh kung mahirap ka na Kristiyano, ba parang questionable? Anak ba ng Diyos to? Di ba? Ang anak ng Diyos, tagapagmana ng kayamanan ng Diyos, bakit naghihirap? Kaya tayo, mga anak ng Diyos, never wag ninyo sabihin sa bibig nyo manggaling na naghihirap ka, kundi ikaw ay sagana sa lahat ng bagay. Hindi tayo magugulan. Ngayon tayo, yes! Nakakapagalihan! Yes! Kamayaman! Kailanman, alam niya kung sino ka sa harapan niya. Alam niya kung sino ang pagpapalain niya at kung sino ang hindi niya pagpapalain. Alam niya kung sino ang iangat niya ang pamumuhay, kung sino ang hindi niya hahayaang aangat. Alam lahat ng Diyos yan. Ang gagawin lang natin, we have to be grateful, we have to be reverence in our service and owe to Him. Let us pray. Thank you, Father God. Napakabuti mo sa amin. Tunay nga, Panginoon, ang lahat ng bagay ay mawawala, subalit kami, Panginoon, ay pinaghanda mo na ng tirahan na cannot be shaken. Hindi na ito magigiba. Hindi kailanman yayanig. Dahil, Lord, ito ang aming eternal dwelling na pinangako mo sa amin. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Hallelujah. In Jesus' name I pray. Amen. So, dadako po tayo.